Mateo chapter 5 verse 14 to 16. Ito ang mensahe ng Panginoon, ang buhay na may mabuting epekto. Hindi ko lang nilagay yung maganda kundi may mabuting epekto. Dahil lahat ng buhay, lahat ng mga tao na nabubuhay, ay may epekto tayo sa isa't isa. Kaya lang ang problema, baka yung epekto natin sa ibang tao ay hindi maganda. Ngayon ang aaralin natin kung paano magkaroon ng magandang epekto yung buhay na mayroon ka at ako. Na parang pag may lalapit sa yung mga tao na sugatan, may mga lalapit sa yung mga tao may problema, hindi sila uuwi o babalik sa lugar nila na walang epekto o walang impact na nangyari sa kanilang buhay. Mga leader na nandito, hindi lang mo ito pastor, ang mga leader, yung mga inaalagaan nyo na mga miyembro ng new ministry, tandaan nyo po, may nilalagay kayong letra sa puso ng mga yan. Amen po ba? Mga nanay, doon sa mga magulang na may mga anak, may mga nilalagay kayong letra sa puso ng inyong mga anak. At yan ho ay tatandaan nila habang buhay. Kaya nga, ang tanong natin, anong klaseng epekto ng buhay ang meron ka? Dahil may impact ang buhay na inilagay sa atin ng Panginoon. Ito ang sabi dito, tanong, ano sa tingin mo ang epekto ng buhay mo dito sa mundo at sa mga tao na nakapaligid sa iyo? Anong impact yung nailalagay mo sa buhay ng ibang tao? Dahil magmamarka po yan. Magugulat ka isang araw, leader ka ng isang ministry, yung isang tao dyan, yung hinahawakan mo dyan, magugulat ka, hindi magpapatuloy sa gawain, kasi pupunta ng ibang lugar, makakalimutan mo siya, pero hindi ka niya makakalimutan. Dahil may nilagay ka niya sa puso niya. Tama? Lahat ng mga Kristiyano na nandito, huwag kayong manawang magtanim ng mga gandang bagay sa buhay ng ibang tao. Dahil malilimutan mo sila, pero hindi ka nila makakalimutan. Basta parang walang epekto ang buhay ko sa ministry na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Parang wala pa ako naririnig na epekto ko sa buhay nila. Huwag mo nang kulitin sila. Dahil ang epekto, minsan hindi agad nangyayari. Minsan ang epekto sa buhay ng isang tao, matagal. Kasi nagpuproseso. Tama? So huwag na natin kulitin ang kulitin. Kasi ang epekto, kaya tayo mayroong impact sa ibang tao, hindi dahil po sa kakayanan natin, kundi sa kakayanan ng Diyos na nilagay sa atin. Amen. Yan po ang kapangyarihan ng buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Ano ang buhay na may mabuting impact or epekto? Ano ang buhay na may mabuting epekto? Number one, ito ay buhay na hayag at nagpapatotoo sa ibang mga tao. Tandaan nyo, ang buhay natin, according sa nabasa natin kanina, yan ho ay patungkol sa Christian life and Christian character. Pinakamahalaga sa Diyos ang Christian character. Hindi mahalaga sa Diyos kung kabisa mo ang buong Biblia. Hindi mahalaga sa Diyos yun. Although maganda siya, pastor, hindi mahalaga pero maganda. Maganda ho, nakabisa natin ang salita ng Diyos. Maganda ho na lagi tayong nagsisimba. Pero ang pinakamaganda sa Diyos, character. Amen po ba? Karakter ang pinakamaganda sa Panginoon. Yung kabutihang asal, kagandahang asal, yan ang gustong-gusto ng Panginoon kasi ang tawag niya ng Panginoon, imahe niya. Okay? Sabi dito, ito ay buhay na hayag at nagpapatotoo sa ibang mga tao. Yan ay patungkol sa Christian life, Christian character. Sabi niya kanina sa verse, kayo ang ilaw ng sanlibutan ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Yung isang tao na buhay ang patotoo, yung isang tao hayag na hayag ang buhay, hindi niya pwedeng ikubli yung Diyos niya. Bakit po? Kitang-kita sa buhay niya yung Kristo na mayroon siya. Amen. Sabi ng Panginoon dito, literal, once na nandun ka sa tuktok, kaya ka nandoon para magkaroon ka ng sense of purpose. May purpose ang buhay. At ang pinaka-purpose ng buhay ay para ihayag at ipatotoo natin yung Kristo na mayroon tayo. So ang buhay natin po ay hayag at buhay na patotoo. Kahit po anong gawin natin, ang expectation sa atin ng mga tao ay magpakita ka ng isang buhay na patotoo kung ano yung Kristo meron ka. Ano bang Kristo ang meron ka? Ano bang klaseng buhay ng isang Kristiyano meron ka? Kumusta yung trabaho mo? Pastor, parang yung katrabaho ko at ako wala kaming pagkakaiba. Dapat meron. Ang isang unbeliever sa believer, kailangan mayroong pagkakaiba sa way ng pagsasalita, sa way ng pag-iisip, at sa way ng pamumuhay. Amen. Dahil kung wala ng pagkakaiba ang unbeliever sa believer, paano pa natin nakakain yung mga unbeliever pumunta kayo sa church? Sana ma-born again kayo, kasi kung walang pagkakaiba, nonsense na sila po ay akayin natin papunta kay Jesus.
Kaya ang buhay ng isang Kristiyano, mayroon tayong malaking pagkakaiba. According sa Biblia, ang buhay ng isang Kristiyano ay buhay na patotoo. Buhay na patotoo. Yan. Bilisan lang natin. Next point. Pangalawa na. Okay? Ano ang buhay na may mabuting epekto? Ito ay buhay na namumuhay ayon sa kanyang disenyo. Buhay na ayon sa kanyang disenyo. Namumuhay po ba kayo according sa inyong disenyo? Dito ho, sa verse na yan binasa natin, yung Matthew chapter 5 na yan, dalawa ho yan. Ang kinuha lang natin ay isa, pero dalawa po ang tinutukoy dyan, maging ilaw at asin kayo ng sanlibutan. Okay? Pero ang kinuha natin ay ilaw lang, dahil dito nakita natin yung kabuuang mensahe, na yung ilaw ay nagpa-function according sa kanyang design. Okay? Yan po ay pumapatungkol sa calling and purpose. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Nakita ka na ba ng ilaw? Nagsindi ka ng ilaw, nilagay mo sa ilalim ng kama. Ano tendency mangyayari doon sa kama? Ano mangyayari doon sa nilagyan mo? Maaari kung hindi siya lampara, maaari kung may kuryente siya, nonsense talaga, wala siyang mangyayari. Ibig sabihin dito ho, hindi ka pwede nag-Christian ka lang, tinanggap mo lang si Jesus Christ, tapos hindi ka na nag-function ayon sa pagiging Kristiyano mo. Nonsense. Okay? Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Okay? Ito ang utos. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Praise the Lord. So pangalawa, ito ay buhay na namumuhay ayon sa kanya disenyo. Pagkasilang pa lang natin, ang Diyos ay tumawag na agad. Hindi tayo tinawag ng Panginoon nung malaki na tayo. Ang totoo, habang pinagbubuntis ka pa lang ng magulang natin, may calling ka na. Ang problema sa tao, dahil sobrang abala ng isip at puso ng tao, hindi niya ma-detect, hindi niya ma-discern, Lord, ano ang tawag ko? Ano ang calling ko? Kaya ho, may mga pastor na nagsasabi kung ano ang calling mo. The best na makasama mo sa isang simbahan na talagang malinaw mag-appreciate ng calling mo kung may calling ka talaga. Okay? Ngayon, pakiramdaman mo, Lord, parang may apoy sa loob ko na hindi ko mapakawalan, na hindi ko mapigilan. Ba't tinatawag mo ba ako? Makipag-negotiate ka kay Lord. Kung talaga nag-uumapoy yan, hindi ka makakaiwas dahil sa loob tinatawag ka ng Diyos. Pangalawa, kung tinatawag ka talaga ng Panginoon, di maya-maya ka sana sinasabihan ng pastor, alam mo, tinawag ka ng Panginoon, mag-serve ka sa Diyos. At isang sign na tinatawag ka ng Panginoon at patuloy kang iwas ka ng iwas, kagaya ka ni Jonah. Pag tinatawag ka ng Panginoon, si Lord ang priority ng buhay mo. Kasi ikaw, tinawag ka niya para maging kanya. Amen po? Amen po ba? The moment na tinawag ka ng Panginoon, yung function mo sa simbahan ay naaayon sa pagkatawag mo, then ikaw ho ay nandoon sa will ng Panginoon kung ano yung disenyo mo. Tingnan nyo, yung mga nag-response. Sa simbahan may tinawag ang praise and worship team. Tingnan nyo, kahit anong pilit mong pumunta sa praise and worship team, kahit gustong-gusto mo, bakit di ka makapasok? Kasi ang praise and worship team ay calling. Amen po ba? May mga tao gusto mag-lead sa simbahan, pero bakit ang nirelease ng Panginoon yung mga walang kakayanan? Kasi ang pag-lead sa simbahan, calling. Hindi dahil magaling. Pastor, i-assign mo ako dyan kasi magaling ako. Yung mga nagpa-assign na wala, kasi magaling sila. Ang hinahanap ng Panginoon hindi magaling. Ang hinahanap ng Panginoon masunurin. Oh, last na tayo. Okay? Ano ang buhay na may mabuting epekto? Ito ay buhay na nagbibigay papuri sa Diyos na dumisenyo. Yan yung pinaka-last point natin. Pag binasa natin yon, yan ho ang main purpose ng buhay. Ang main purpose ng buhay ng isang tao sa mundong ito ay magbigay ng papuri sa Diyos. Magbigay ng pinakamataas na papuri sa Diyos. Pagising mo kaninang umaga, mamaya matutulog ka, ang tanong, ano ang ginawa mo sa maghapon? Napapurihan ba ang Diyos sa ginawa mo maghapon? Kung napapurihan ang Diyos sa ginawa mo maghapon, then yung sense of purpose mo, main purpose mo, nagawa mo. May main purpose ho ang buhay. Sabi ko nga, Lord, kung ang simbahan natin ho, ay isang araw ilabas ng Panginoon, ilagay tayo ng Panginoon doon sa pinaka-squatter area, ilagay tayo ng Panginoon sa pinaka-mahirap na lugar, then yung lugar na yon, magpa-prosper yon. Bakit po? Pupunta doon ang gawain ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang salita at gawain ng Diyos, nagbabago ng buhay ng tao.
Amen po ba? Ang sentro ng simbahan ay si Jesus. Pag namali na ang bibig ng pastor at ang pastor ay tinataas ng kanyang sarili, mali na yung sinisimbahan nyo. Si Jesus ang sentro ng gawain. At si Jesus ang kailangan karapat-dapat tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat dahil kanya ito. Amen po, ito ay buhay na nagbibigay ng papuri sa Diyos na dumisenyo sa atin. Sabi doon sa pinakahuling verse, sabi niya, at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Yan ang sense of purpose. Yan ang main purpose ng buhay ng tao. Lord, gagalingan ko ang aking buhay sa pagtatrabaho, hindi para, Panginoon, ma-promote ako, kundi para mapapurihan ang pangalan mo. Yun ang pinaka-main purpose ng buhay natin. May mga time nagpipail tayo, may mga time hindi ka laging magaling, hindi ka laging mabait, hindi ka laging mabuti, may mga time babagsak ka, pero babalik ka dapat kay Jesus. Yung buhay na mayroon ka, mamaya may gagawin ka, bukas makalawag may gagawin ka, especially kung nasa trabaho ka, kapatid, yung buhay na mayroon ka, ay para dapat yan sa ikapupuri ng Diyos. Tandaan, ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay tinulad sa ilaw upang magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman na takayin sila tungo sa liwanag na mayroon tayo na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Kung bakit ka ba'y patotoo, kung bakit ang ganda-ganda na ngayon ng patotoo ng buhay mo na bago ka na, hindi dahil nagbagong buhay ka, kundi dahil binago ka ni Jesus. At inilagay sa iyo ng Panginoon yung salitang Kristiyano. Alam niyo ba ang salitang Kristiyano, hindi mo pwedeng i-claim kung hindi ka mananampalataya ni Jesus. Kasi kaya ka naging Christian, malinaw na connected ka kay Jesus. Paano mo nasasabing Kristiyano ka, tapos wala ka namang relasyon kay Jesus? Pastor, nagsisimba naman ako once a year. Hindi relasyon yun. Ang tunay na magandang relasyon, nag-uusap araw-araw. Sino dito mag-asawa na nag-uusap araw-araw? Magandang relasyon yun. Kahit maliit na minuto. Kasi ho, ang pagkumustahan, pag-uusap, ay pampatibay ng relasyon. Amen po ba? Lalo sa mga asawa. Okay, akayin sila sa tungo sa liwanag na mayroon tayo na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ang liwanag na mayroon tayo ay naghahayag kung gaano kadakila ang Diyos na tumawag at pumili sa atin. Una, kaya may liwanag ka para akayin yung mga tao na nasa dilim. Pero hindi lang ho yun, hindi mo lang sila, kaya ka may liwanag ay para mag-akay, kundi may liwanag ka para mag-glorify ang Diyos sa langit na pumili at tumawag sa iyo. Tama yung sinabi ng praise and worship leader kanina. Ang Diyos ang tumawag at pumili sa atin, hindi ho tayo. Bibigyan ko kayo ng reason. Maaaring nyo sabihin ng iba, Pastor, ako ang pumili sa Diyos, ako ang tumawag sa Diyos, mali po. Ang tao ho na hiwalay sa Diyos ay patay. Kailanman ang patay, walang kakayanan para ho magsalita, lumapit, gumalaw, wala po siyang kakayanan unless buhayin siya ng Diyos. Tayo ho sa harapan ng Panginoon, pag binasa niyo ang Biblia, patay tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Kailan tayo nabuhay? Noong nakita tayo ng Panginoon, tinawag niya tayo at na-born again tayo. Nilagay ng Panginoon ang Espiritu niya sa atin, kaya tayo na-born again. Kaya yung mga tao na nag-aayaw, ayaw ko sa born again, ayaw ko mag-born again. Yung mga taong ayaw mag-born again at ayaw sa born again, sabi ng Biblia, hindi nila makikita ang Diyos. Nabasa niyo po ba sa Bible yun? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless, maliban ang isang tao ay may panganak na muli, bago sa pagharian ng Diyos. Yung mga taong hindi mabuborn again, hindi kikilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sila pupunta sa langit. Pastor, mukhang matindi yun ah. Yun po ang sabi ng Biblia, hindi ko sabi. Kaya nga napakahalaga sa Panginoon yung relasyon natin sa Kanya. Kaya ho, bakit kayo hinihiling araw-araw mag-pray? Hindi hinihiling ang araw-araw mag-pray para lagi tayong humihingi sa Diyos. Kaya nagpipray araw-araw para yung connection ng relasyon nyo sa Panginoon matibay. Kaya ang prayer hindi lang puro hingi. Ang prayer pwede mong personal, parang mong natural na conversation lamang sa Diyos. Diba sa Diyos, pag nakikipag-usap tayo, hindi lang tayo puro hingi. May mga tayo, ganito lang ang sharing natin. Panginoon, ang ganda po nung ginawa nyo maghapon. Diba minsan may mga ganyang conversation kasi akala ng iba sa prayer, puro hingi. Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon. Pwede kang magsumbong sa Diyos sa mga nangyari maghapon. Sa paanong paraan? Through prayer. Babaguhin natin ang way natin ng pag-pray. Kasi minsan ang kaisipan natin pag nag-pray, puro hingi. Ang prayer ay personal na conversation natin sa Diyos.
sa Panginoon kung ba tayo nagpipray? Bakit tayo nagsisimba? Sinasabi natin, sisimba na naman. Sayang yung kita. Sayang yung relasyon. Alin ba gusto mong mawala? Yung kita o yung relasyon? Mas mainam mawala yung kita, pero matibay yung relasyon mo sa Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Panginoon. Okay? Hamon. Gamitin natin ang ating mga buhay bilang mga ilaw sa mundong ito upang magkaroon ito ng mabuting epekto sa ating mundo. Sabi dito ho, may mabuting epekto sa ating mundo, sa ating mga kapwa-tao at higit sa lahat, mapapupurihan at mapararangalan natin ang Diyos na nagbigay ng buhay na mayroon tayo the moment. Na ano po, ang sabi dito, the moment na ginamit natin ang ating buhay according sa disenyo, according sa calling, sa purpose, at according ho, saan po? Sa main purpose ng buhay. Ang main purpose ng buhay is to glorify God. Kaya naglikha ang Diyos ng tao, hindi dahil kulang pa siya. Naglikha ang Diyos ng tao sa mundo, hindi dahil kulang ang Diyos. Kompleto na siya. Walang tao, may Diyos. Walang mundo, may Diyos. Pero bakit naglikha ang Diyos ng tao? Para mag-glorify siya. Para may sasamba sa Diyos, para may pupuri sa Diyos, at yan ang function, yan ang purpose, main purpose ng tao is to glorify God. Pagising mo sa umaga, yun muna ang iyong isipin. Lord, ang main purpose ko ngayong pagising ko, una, pasalamatan kita. Lord, mamumuhay ako maghapon para mapapurihan kita. Maliliit na detalye, pero humalaking impact sa buhay natin. Bakit po? Yung relasyon natin ng ating iniingatan sa Panginoon. Amen po, yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong araw na ito, ang buhay na may mabuting epekto. Sa Diyos po ang pinakamataas na pupuri.